So guys, kumakalat po ang chismis na ito mga idols na boboto raw si Senator Kuya Bongo para makonvict si VP Sara. Sabi ni Alan Herman, mayroong mga pro-Duterte senators na nakikipag-usap, parang sasama sa mayorya at kukonvict nila si Sara. Mga idol, anong klaseng istorya to? Parang pilit na pilit? Nako, hindi parang. Pilit po talaga. Parang scripted. Guys, scripted po talaga. Parang may nagdidikta raw po ng narrative. Meron po talaga nagdidikta, mga idol. Obvious naman. Diba? Ngayon papalabasin nila na tatalikuran ni Senator Kuya Bongo ang matagal niya ng kaalyado? Ilang taon na ba silang magkasama sa laban? Ilang beses na ba silang magkatabi sa entablado? Tapos ngayon, dahil lang sa mga vlog na walang malinaw na source, maniniwala agad tayo? Di wow! Diba? Mga idols, let's use our common sense. Alam ko naman na ang mga followers ni Mr. Rio at ni VP Sara ay meron yan. Dahil guys, ito po ang totoo. Wala pong official statement, walang dokumento, walang direktang pahayag si Senator Kuya Bongo. Pero may viral agad na analysis. Di wow, di ba? Saka, ang linaw ng sinabi ng political strategist daw na to, na speculation lang daw ang lahat ng mga dinudura niya sa interview na to. With the minority senators, like Senator Bongo and Senator Bato de la Rosa. Ultimately, again, this is pure speculation, Karen. O diba? Tapos pinapalabas yun na totoo? Di halatang halata ang mga motibo nyo. Diba? Alam nyo guys kung ano to? Simple lang mga idol. Divide and conquer to. So guys, lilinawin ko lang, okay? Na hindi ugali ni Senator Kuya Bongo ang kumain ng tae. Gaya ng ginagawa ni Lenny, ni Isko, ni Lacson, Hontiveros, Dilimaw, mga kaliwang grupo at lahat ng mga sumisigaw noon na Marcos never again. Tapos ngayon, sa wakas, friends na din? Pero guys, ang pinakamagaling talagang kumain ng tae ay yung bangag na presidente. Imagine guys, parang dinura-duraan siya noon ng mga yan. Tapos nakipag-alyansa siya. Di guys, yan po ang tinatawag na kain-ta alliance. Diba? Nakakadiri itong mga to. Alam nyo kasi mga idols, kapag hindi nila kayang buwagin ang isang kampo sa harap, sisirain nila ito sa loob. Magtatanim ng duda ang mga kalaban. Magpapakalat ng mga chismis. At aasahan nila na tayo-tayo mismo ang mag-aaway-away. Mga idols, wag po tayong magpapagamit. At wag po tayong magpapauto, okay? At ginagarantiya ko na sa inyong lahat mga idol, hindi po si Kuya Bongo magbibitaw ng ganyang klaseng statement o magsasalita laban kay VP Sara kung wala namang malinaw at principle-based na reason. At hanggang ngayon, wala po tayong naririnig na ganong klaseng statement mula kay Senator Kuya Bongo. Kaya sa mga nagpapakalat ng kwento na parang sigurado na ang boto, nasaan ang ebidensya? Nasaan ang screenshot? Nasaan ang official transcript? At nasaan ang video statement? Di kung wala, opinion lang yan. Sabi nyo lang yan. Ang hirap po kasi sa self-proclaimed political strategist na to, ngawa ng ngawa na mga kung ano-ano no? Uulitin ko, hindi po ugali ni Senator Kuya Bongo ang kumain ng tae. Katulad ng mga anti-Marcos na kinakain nila ang mga tae na dinura nila noon. At sa ating mga supporters, lalo na kay future President Sara Duterte, ito po ang magalang nating paalala na wag po agad magpadala o maniwala sa mga ganitong lumalabas na mga balita. Hindi po lahat ng viral ay totoo at hindi lahat ng maingay ay may laman. Mga idol, mas matalino na po tayo ngayon at alam ko rin po na ang lahat po ng mga followers ni VP Sara at ni Mr. Rio ay hindi po basta-basta magpapadala o maniniwala sa mga ganitong klaseng chismis. So kung may gustong magkahiwalay ang magkaalyado, hindi tayo papayag. Di ba mga idols? Imbis na katungan natin ng chismis, ipaliwanag na lang po natin na hindi po ito magagawa ni Senator Kuya Bongo mga idol. Dahil gaya nga po ng sabi ko kanina, hindi po ugali ni Senator Kuya Bongo ang kumain ng tae gaya ng ginagawa ng mga nakipag-alyansa ngayon kay Bobong Marcos. Na sumisigaw noon ng Marcos, never again. So hindi po tayo magpapadivide, hindi po tayo magpapadala sa propaganda.
at hindi po tayo maniniwala hanggat walang malinaw na katotohanan. Tama.